Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng Martes, papasok na naman tayo sa trabaho. Maagang gumising si Mami Cherry para ipaghanda kami ng pagkain ni Seichi. Ready to eat nga din pala yung lagi namin binabaon ni Seichi para hindi hassle sa umaga kapag nagre-ready si Mami Cherry. Ang kainaman nga lang din kasi sa ready to eat, iinit mo lang, pwede mo nang kainin. Ang hirap naman kasi kung araw-araw magluluto ka para lang sa baon. Nagluluto din naman kami dito araw-araw, kaya lang pang ulam lang talaga namin sa bahay, hindi pang baon. Bago nga ako umalis, nagkape lang ako, tapos ito nagpaalam na rin ako kay Mami Cherry tsaka kay Shinji. Nagising nga na maaga si Shinji kasi naramdaman niya yung nanay niya wala sa tabi niya. Kaya ayun, naalimpungatan, binuhat na lang ni Mami Cherry. Ang dami ko nga palang dalang gamit ngayon guys, kaya mahirapan ako magbike nito. Hindi ko kasi kasama si boss ngayong araw, kaya yung mga gamit ko dinala niya dito kagabi. Kaya ngayon papasok na ako, bit-bit ko to hanggang sa trabaho. Good morning guys. Ang dami kong bit-bit sa trabaho. Hindi ko alam paano ako dadalhin to. Kasi wala namang basket yung bike ko. Ang bigat pa. Bala na si Batman. Bala ito, habang nagbabike nga ako, sinabit ko na lang yung dala kong bag sa manubela. Medyo ang hirap nga lang i-drive kasi gumigewang-gewang. Pagdating ko nga dito sa may bandang tulay, medyo hiningal ako kaya nagpahinga muna ako saglit. Sumakit yung kamay ko, kakabuhat ah. Ang bigat ng dala kong bag eh. Oh. Pero hinatid kasi ni boss kagabi yung yung mga gamit ko. Dahil bukas sa ibang lugar yung gemba ako. Walang mag-ahatid ng gamit ko, walang magdadala. Kaya ang ginawa ni boss, dinala sa bahay namin kahapon. Kaya ngayong umaga, dala-dala ko. Kaya bigat. Hingal na hingal ako. Fast forward nga, nandito na ako sa parking. Grabe, hingal na hingal ako dyan guys. Kaninang umaga. Pagbaba ko nga ng train, dumaan muna ako saglit sa may 7-Eleven para bumili ng kape. Bumili na nga rin pala ako ng almusal ko na tinapay. Medyo ginutom ako ng pagbubuhat ko eh. Paano nag-almusal? Dito na nga rin pala ako kumain sa loob ng 7-Eleven. Meron kasing mga upuan kaya dito na lang ako kumain. Bihira lang kasi yung convenience store na merong upuan kaya sa labas ka talaga kakain kapag wala. Tapos syempre pagkakain natin ng tinapay, higop ulit tayo ng kape. Alam nyo naman ako guys, kape is life tayo. Yun o. Tapos natin mag-almusal, lakad naman na tayo. Dala ko yung bag ko. Ang bigat eh. So yun guys, time check no. 8:20 na ng umaga. So mga 8:30 mag-i-start na kami. Kaya mga 8:25 papasok na rin ako sa Gemba. Nagpapalitos lang tayo ng oras. So mamaya na lang guys, kasi mga 8:25 magbibihis na ako nyan. Tapos 8:30 start na kami. Tapos mga alas 10 break time ulit. Bale ito guys, fast forward, mga bandang alas 10 break time na nga namin. Uminom lang ako saglit ng kape tapos bumalik na rin ako agad. Busy kasi kami ngayon, dalawa lang kami. Kain na. Kain na kami guys. Binitbit ko nga lang pala yung baon ko guys para sa labas na lang ako kakain. Minsan kasi dun sa may kainan namin napakadaming tao kaya walang mapwestuhan. Kaya dito na lang ako kumain sa may parking lot. Bumili nga rin pala ako ng ramen kanina bago ako kumain para meron akong sabaw. Alam nyo naman dito sa Japan guys, malamig. Kaya masarap partneran ng ramen ang tanghalian. Ganito nga pala yung view guys kung saan ako kumakain no. Hindi ako maselan guys kaya kahit ganyang pwestuhan lang okay na ako basta makakain lang. Back to work na gar. Tapos na kumain. Alauna na nga pala ng tanghali, no? Break time. Kape. Mga bandang alas 3 na nga din pala ito ng hapon, guys. Break time namin. Tignan nyo naman yung kamay ko. Sobrang dumi. Halatang napalaban sa gera, no? Nagga-gloves naman ako, guys. Kaya lang minsan tumatagos talaga. Kaya ganyan kadumi yung kamay ko. Mga bandang alas 5 nga ng hapon, guys. Tignan nyo naman yung sunset. Sobrang ganda. Para na naman ako nasa anime nito kasi kulay violet yung ulap. Imagine nyo guys, nasa Japan kayo tapos ganyan araw-araw yung makikita nyo, no? Mapapakapi talaga kayo sa gilid ng ilog pagka ganyan, no? Yun guys, pauwi na tayo, ano? Ginabi na ako. Nakalabas ako ng trabaho, mga 5:30 na din. Okay naman ang trabaho. Hindi naman ganun pagod. Sakto lang. Bukas siguro mapapagod kasi kami, busy kami bukas. Dalawa lang kasi kami bukas eh. Kaya uwi na tayo. Ayun. Hindi pa naman sobrang dilim, padilim pa lang.
Fast forward nga, pagbaba ko ng train, dumaan muna ako sa may supermarket para bumili ng pasalubong ng dalawang bata. At may nakita nga akong abukado dito guys, kaya bumili ako ng 4 na piraso. Pareho kasi kami ni mama mahilig sa abukado, kaya 4 na yung binili ko. Bumili na rin ako ng isang gatas na malapot para panghalo sa abukado mamaya. Bale ito, pauwi na ako, nakuha ko na yung bike ko. Iniwan ko na nga din pala yung mabigat kong dala kanina kasi bukas dun ulit yung trabaho namin. Fast forward nga, nandito na ako sa bahay at nakaabang na kagad si Ate Sauri. Si Seichi naman, kala ko natutulog, biglang lumabas. Halos mga biskwit nga din pala yung mga binili ko sa kanila para hindi puro candy yung kainin nila. Si Mami Cherry at si Shinji naman nasa kwarto nanonood ng TV. Binilang ko nga rin pala si Mami Cherry ng ice cream dahil paborito niya yung ice cream na yan. Si Shinji naman nandito nakahiga, hindi ko alam kung natutulog ba o nagtutulog-tulugan lang. Maya-mayang konti nga, hiniwa ko na rin tong abukado. Para pagkatapos ko kumain ng kanin, malamig na rin yung abukado. Dalawa nga lang pala kami ni mama na kumakain ng abukado dito. Hindi kasi mahilig si Seichi tsaka si Sauri sa abukado, lalo na si Mami Cherry. Nilagay ko nga din pala to sa blender guys para durugin. Nilagyan ko na nga rin pala ng konting yelo para malamig na pagkatapos kong kumain. Hindi ko yan gagawin shake guys, dinurog ko lang talaga siya para maging ice cream. Pasensya na kayo sa kamay ko tsaka sa mga daliri ko guys ha. Medyo madumi pa kasi yan, galing kasi tayo sa trabaho. Pero naghugas naman ako mabuti ng kamay bago ko gawin tong abukado. Pagkatapos ko nga i-blender, nilagay ko lang dito sa medyo malalim na plato. Ganito nga pala yung texture na kinalabasan niya guys, medyo creamy. Tapos medyo pinlat ko lang ng konti para kapag tumigas magmukha siyang ice cream. Mahilig kasi ako sa abukado guys, lalo na yung abukado ice candy no. Tapos nilagyan ko na rin to ng sarang wrap para ilagay ko na siya sa freezer. Bale, ito nga lang pala yung kakainin namin ngayong gabi guys. Nagluto daw kasi si mama ng arroz caldo kaninang hapon kaya ito na lang yung kakainin namin. Nilagyan ko na nga rin pala ng paminta, kalamansi tsaka ng patis yan para masarap. Tara guys, kain tayo. Itadakimasu. Ang sarap talaga ng lugaw guys no, paminsan-minsan. Tapos meron pang nilagang itlog tsaka manok. Para ka lang nasa Pilipinas eh, no, sa mga gotuhan. Nakakamiss din yung mga parisan dyan sa atin sa Pilipinas eh. Lalo na yung mga street food, fishball, kwek-kwek, tsaka yung kikiam. Meron naman din kami nabibilan dito guys sa online yung mga fishball, kikiam, tsaka squidball. Kaya lang medyo may kamahalan din kaya paminsan-minsan lang kami bumibili. Maya-mayang konti nga nagising si mama, sabi ko meron akong ginawang abukado kaya ayan tinikman kagad ni mama. Mas okay nga daw yung ganitong abukado yung bine-blender kaysa dinudurog ng kutsara. Tignan nyo naman kasi yung itsura guys, mukha siyang ice cream no kasi sobrang lapot. Mas okay sana to guys kung may plastic ako dito ng ice candy no. Para mas marami at tumagal yung panghimagas natin. Kaso wala akong mabilan dito ng plastic na ice candy guys eh. Natatawa nga kami kay Seichi kanina kasi yung binili kong parang cream o kanina. Yung palaman lang yung kinakain niya, yung nasa gitna lang yung kulay puti. Tapos yung mga naubos niya na yung palaman na yan, nilalapag niya na lang sa lamesa. Buti na nga lang yung ate niya kahit wala ng palaman, kinakain pa rin. So paano guys, hanggang dito na lang muna siguro. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Sana nag-enjoy kayo sa mahabang vlog natin ngayon. Jane, mata ne, arigatou gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.